Inakala nilang tanga ako. Ang asawa ko, at ang kanyang pamilya, ay nagsabuatan para magdaos ng isang lihim na kasal, para sa asawa ko, at sa kanyang kerida. Pero ang hindi nila alam, habang abala sila sa pagdiriwang ng kanilang kataksilan, abala ako sa pagpirma sa deed of sale ng isang marangyang bahay na nagkakahalaga ng 60 milyon na kanilang tinitirhan. Pag-uwi ng asawa ko, madadatnan niyang naibenta ko na ang kanyang mansyon at ang tunay na regalo sa kasal ay ngayon palang magsisimula. Bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa comment section kung taga saan kayong mga kaibigan na nanonood ng kwentong ito. Para sa inyo, ilang segundo lamang ito, ngunit para sa amin, ito'y napakahalaga. Ang kalangitan sa Maynila ay nagbago na at naging kulay matingkad na kahel nang sa wakas ay pinindot ni Sofia ang send button sa isang mahalagang email sa kanyang computer. Ang pinal na disenyo para sa proyekto ng kanyang pinakamalaking kliyente ngayong taon ay sa wakas ay natapos na. Isang pakiramdam ng ginhawa ang gumapang sa kanyang naninigas na likod. Sumandal siya sa kanyang upuan sa opisina. Minasahe ang kanyang sentido, na bahagyang kumikirot. 6:00 na ng gabi. Walang tigil siyang nagtrabaho, mula pa kaninang umaga. Tanging paghinto, para sa tanghalian, ang naging pahinga niya. Ang dating maingay na opisina ay nagsisimula ng tumahimik. Ilan na lamang sa kanyang mga kasamahan ang natitira, na naghahabol din ng kanilang mga deadline. Kinuha ni Sofia ang kanyang cellphone. Walang sagot mula kay Miguel, ang kanyang asawa. Kaninang umaga, nagpadala si Sofia ng isang mensahe para magbigay ng lakas loob. Ingat sa business trip mo sa Cebu ha. Mahal, huwag kalimutang kumain. Hihintayin ko ang tawag mo. Ang mensaheng iyon ay may 2 kulay abong check pa rin, hindi pa nababasa. Napabuntong hininga si Sofia. Marahil ay sobrang abala si Miguel. Ang pulong sa kliyente sa Cebu ay tiyak na nakakaubos ng oras. Naisip niya. 3 araw nang wala ang kanyang asawa. At ang bahay ay tila napakatahimik kung wala siya. Kahit napagod sa trabaho, laging tinitiyak ni Sofia na natutugunan ang mga pangangailangan ni Miguel. Palagi niyang namimiss ang kanyang asawa. Ang mga halakhak ng lalaking pinakasalan niya sa loob ng 5 taon. Para maibsan ang kanyang kalungkutan, bago ayusin ang kanyang mesa at umuwi, binuksan ni Sofia ang Facebook app sa kanyang telepono. Automatikong nag-scroll ang kanyang mga daliri sa newsfeed. Mga balita mula sa mga dating kaibigan, mga anunsyo ng kasangkapan sa bahay, ilang video ng mga recipe ng pagkain, at pagkatapos ay isang larawan na nagpatigil sa kanyang pag-scroll. Ang larawan ay mula kay Aling Sonia, ang kanyang biyenan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sofia, hindi dahil sa masamang kutob, kundi dahil ang larawan ay napakaagaw pansin. Ito ay isang larawan ng kasal. Sa larawan, ang kanyang asawang si Miguel ay nakatayo ng buong kisig. Suot ang isang puting pangkasal na barong. Sa tabi niya, isang babaeng kilalang kilala ni Sofia, si Angela, isang junior na kasamahan ni Miguel sa ibang departamento, ay nakangiti ng malapad. Si Angela ay nakasuot ng katugmang damit pangkasal, kumpleto sa makapal na makeup. Pareho nilang hawak ang isang marriage certificate. Ang mas nakakagulat ay ang mga taong nakapaligid sa kanila. Nandoon si Aling Sonia, nakatayo mismo sa tabi ni Miguel. Buong pagmamalaking niyayakap ang kanyang anak. Nandoon din ang kapatid ni Miguel. At ang mga tiyahin at tiyuhin mula sa pamilya ni Miguel. Lahat sila ay masayang nakangiti sa kamera. Nakapose sa isang silid na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Sofia. Mali ito. Siguro luma itong larawan. Siguro isang simpleng selebrasyon lang ito. Pero ang suot nila ay damit pangkasal. Binasa ni Sofia ang caption ng larawan na isinulat ni Aling Sonia. Ang pangungusap ay maikli, ngunit parang isang malakas na sampal sa mukha ni Sofia. Best wishes sa aking mahal na anak, Miguel at Angela. Sa wakas, legal na rin. Tila huminto ang mundo ni Sofia. Ang hangin sa naka-aircon na silid ay biglang naging siksik. Ang tunog ng pag-type ng keyboard mula sa kanyang kasamahan sa kabilang panig ng silid ay naging isang malayong ugong.
Sa wakas, legal na rin. Ang salitang sa wakas ay nagpapahiwatig ng isang mahabang proseso na itinago sa kanya. Hindi ito isang aksidente. Hindi ito isang biglaang kasunduan. Ito ay isang bagay na matagal nang nangyayari. Gamit ang naninigas na mga daliri, pinindot ni Sofia ang larawan. Pinalaki ito. Walang duda. Si Miguel iyon. Iyon ang kanyang asawa. Ang lalaking 3 araw na ang nakalipas ay inihatid niya sa airport, na sinasabing may business trip sa Cebu. Ang lalaking pinadalhan niya ng mensahe ng pag-ibig kaninang umaga. Nakita niya ang ngiti ni Miguel sa larawan. Isang tunay at masayang ngiti. Isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Sofia kapag kasama siya ni Miguel. Pagkatapos ay tiningnan ni Sofia ang comment section. Ang mga komento ay mas lalong sumaksak sa kanya. Congrats, Miguel. Sa wakas, parte na ng pamilya natin si Angela. Sulat ng kanyang hipag. Salamat sa Diyos, Aling Sonia. Sa wakas ay may bago kang manugang na handang magbigay ng apo. Congrats po. Sulat ng isa sa mga tiyahin ni Miguel. Naging maayos ang seremonya, Kuya Miguel. Sana magka-baby na kayo agad. Sabi naman ng pinsan ni Miguel. Alam ng lahat. Alam ng buong pamilya ng kanyang asawa. Lahat sila ay dumalo sa okasyong iyon. Lahat sila ay sumang-ayon. Lahat sila ay naging bahagi ng malaking kasinungalingang ito. Nasusuka si Sofia, kaya habang siya ay abala sa pagtatrabaho, nagbabanat ng buto para bayaran ang mga hulog sa kanilang marangyang bahay, bayaran ang mga bill ng sports car ni Miguel, at kahit na magbigay ng buwanang sustento kay Aling Sonia, silang lahat ay nasa likod niya. Pinaplano ang pangalawang kasal ng kanyang asawa. Isang lihim na kasal. Siyempre, hindi kailanman maglalakas loob si Miguel na hiwalayan siya o humingi ng permiso na mag-asawa muli. Dahil alam ni Miguel na halos lahat ng kanilang malalaking ari-arian ay nakapangalan kay Sofia. Ang bahay na kanilang tinitirhan. Isang bahay na nagkakahalaga ng 50 milyon sa isang elite subdivision. Ay bahay na binili ni Sofia. Gamit ang malaking bonus mula sa kanyang kumpanya, ilang taon na ang nakalipas. Kahit na nagmakaawa si Miguel na gawing joint ang pangalan sa titulo, si Sofia, na pinalaki ng kanyang ama na maging matalino sa pananalapi, ay iginiit na ito ay manatili sa kanyang pangalan lamang. Pumayag si Miguel sa kondisyon na ang pinakabagong mamahaling kotse ay dapat nakapangalan sa kanya. Pumayag si Sofia. Ngayon, ang lahat ng kanyang kabaitan ay tila katangahan. Lahat ng kanyang pag-ibig ay tila nasayang. Siya ay pinagtaksilan ng sama-sama, hindi lamang ng kanyang asawa, kundi ng buong pamilya, na matagal na niyang iginagalang, na palagi niyang pinakitunguhan ng mabuti. Ang sakit ay napakatindi. Ngunit kakaiba, walang luhang lumabas. Ang tanging naroon ay isang nanunuot na lamig. Ang lamig ng purong galit. Sinara ni Sofia ang Facebook app. Hindi na niya kailangang makita pa. Ang larawan at mga komento ay sapat na. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. Tumingin siya sa screen ng kanyang computer na nagpapakita ng kanyang ipinadalang email. Proyekto tapos, kliyente masaya, karera nagniningning, ngunit ang kanyang buhay may asawa ay durog na durog. Hindi niya ito hahayaan. Hindi siya magiging isang mahinang babae na iiyak sa isang sulok. Lahat sila ay sumuporta sa ginawa ni Miguel. Lahat sila ay nagdiwang sa kataksilang ito. Tumayo si Sofia. Gagantihan niya sila. Gagantihan niya silang lahat sa sandaling iyon. Hindi niya hihintayin na umuwi si Miguel mula sa Cebu. Kikilos siya ngayon. Inayos ni Sofia ang kanyang bag na may naninigas at mekanikal na mga kilos. Laptop, notebook, wallet, ang huli niyang kasamahan, isang batang babae na nagngangalang Cindy, ay tumingin sa kanya. Ate Sofia, ang putla mo, may sakit ka ba? Lumingon si Sofia. Sinubukang ngumiti ng bahagya, ngunit nabigo. Okay lang, Cindy. Pagod lang. Mauna na ako ha. Lumakad siya palabas ng kanyang opisina. Matatag ang kanyang mga hakbang. Sa buong biyahe sa elevator pababa sa basement, mabilis na umikot ang kanyang isip.
Hindi niya iniisip ang sakit ng kanyang puso. Iniisip niya ang mga hakbang na dapat niyang gawin, ang kanyang lohika na karaniwan niyang ginagamit para lutasin ang mga problema ng kliyente, ay ngayon ay buong-buong gumagana para iligtas ang kanyang sarili. Sa loob ng kanyang kotse na nakaparada sa basement, hindi niya agad pinaandar ang makina. Naupo siya ng tahimik sa katahimikan. Kailangan niya ng isa pang kumpirmasyon. Hindi mula sa larawan, kundi mula sa isang boses. Kailangan niyang marinig mismo kung paano sila tutugon. Hinanap ng kanyang kamay ang contact ni Aling Sonia. Pinindot niya ang call button. Nagring ang telepono ng 3 beses. Pagkatapos ay narinig ang masaya at nagwawaging boses ni Aling Sonia. Hello, Sofia. Napatawag ka. Nag-overtime ka na naman ba? Ang boses ni Sofia ay patag, malamig, at walang emosyon. Hello po. Nay, nasaan po kayo? Mukhang maingay po dyan. Isang maliit na tawa ang narinig sa kabilang linya. Isang tawa na karaniwang itinuturing ni Sofia na palakaibigan ay ngayon ay parang isang pangungutya. Ah, oo. May family gathering lang. Isang maliit na selebrasyon dito sa bahay. Selebrasyon? Ulit ni Sofia. Selebrasyon ng kasal ni na Miguel at Angela? Isang sandali ng katahimikan. Naiisip ni Sofia si Aling Sonia, na nagulat dahil nalaman niya agad. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang tono ng kanyang biyenan. Wala nang pagkukunwari. Ang tanging naroon ay isang mapanuyang at mapangmatang tono. Ah, nakita mo na pala ang Facebook ko. Mabuti naman. Akala ko abala ka sa trabaho. At wala ka ng oras tumingin sa social media. Kaya hindi ko na kailangang magpaliwanag pa sa'yo. Sumikip ang dibdib ni Sofia. So, totoo nga. Bakit po? Bakit ninyo nagawa ito sa akin ng talikuran? Nagawa sa'yo? Tumawa ulit si Aling Sonia. Mas malakas ngayon. Ikaw ang may kasalanan, Sofia. Ikaw ang nagpabaya sa anak ko. 5 taon kayong kasal. Anong naibigay mo kay Miguel? Baog ka. Hindi mo siya mabigyan ng apo. Para sa pamilyang ito, si Miguel ang kaisa-isang anak kong lalaki. Kailangan niya ng tagapagmana. Ang salitang baog ay tumusok ng matalim. Hindi sila kailanman nagpatingin sa doktor. Laging tumatanggi si Miguel. Sinasabing abala siya. Si Sofia ang laging sinisisi. Pero bakit kailangang lihim na kasal? Bakit hindi pinag-usapan ng maayos? Pag-usapan ng maayos? Para saan pa? Tiyak na hindi ka papayag. Isa kang career woman na makasarili. Mas inuuna ang trabaho kaysa sa asawa. Tignan mo si Angela. Mabuting babae siya. Relihiyosa. At ang pinakamahalaga, fertile siya. Buntis na siya ng 2 buwan. Anak ni Miguel. Kaysa naman magkasala pa sila ng paulit-ulit, mas mabuti pang ipakasal ko na sila. Legal, di ba? Isa ka namang relihiyosang babae. Dapat naiintindihan mo ang konsepto ng poligamya. Dapat handa kang suportahan ang asawa mo. Buntis ng 2 buwan. Kaya ang relasyong ito ay ilang buwan na, marahil ay taon na. Ang madalas na business trips ni Miguel, lahat ay kasinungalingan. At ang kanyang biyenan, hindi lang niya alam. Siya pa ang nagplano. Kayo po ang nagplano ng lahat ng ito? Tanong ni Sofia. Halos pabulong na ang boses. Siyempre. May pagmamalaking sagot ni Aling Sonia. Ako ang naghanap kay Angela para kay Miguel. Isang babaeng alam ang lugar niya bilang asawa. Naglilingkod sa asawa at nagbibigay ng anak. Hindi tulad mo na pera lang ang alam na hanapin. Sige na, Sofia. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Huwag kang maging hadlang sa kaligayahan ng anak ko. Kung tatanggapin mo ito ng buong puso, malaki ang gantimpala mo. Click. Pinatay ni Aling Sonia ang tawag. Tinitigan ni Sofia ang madilim na screen ng kanyang telepono. Tahimik. Walang luha. Ang kanyang galit ay lumampas na sa hangganan ng sakit. Pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Sa buong panahon, iginagalang niya si Aling Sonia na parang sarili niyang ina. Nagpapadala siya ng pera buwan-buwan nang hindi hinihingan. Binibilhan niya ito ng mamahaling regalo
tuwing kaarawan nito, at ito ang ganti. Itinuring siyang isang baog na ATM machine. Sige, bulong ni Sofia sa sarili. Lahat kayo sumusuporta sa kanya. Lahat kayo nagpipiesta sa aking pagdurusa. Mabilis na gumana ang kanyang isip. Mga ari-arian. Iyon ang habol nila. Akala nila ay tatahimik lang si Sofia, tatanggapin ng poligamya, at patuloy na popondohan ang kanilang marangyang buhay. Akala nila ay magiging mapagparaya siya dahil relihiyosa siya. Nagkakamali sila. Pinalitan ni Sofia ang kontak sa kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, tinawagan niya ang kanyang personal na abogado, si Attorney Reyes, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na mahigpit at napakagaling na tumulong sa kanya sa lahat ng legalidad ng kanyang mga ari-arian at negosyo. Magandang gabi, Attorney Reyes. Pasensya na sa abala. Si Sofia po ito. Magandang gabi. Ginang Sofia. Napatawag ka. May maitutulong ba ako? Ang boses ni Attorney Reyes ay kalmado. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Agad-agad. Ngayong gabi rin. Sabi ni Sofia. Matatag ang boses. Gusto kong ibenta ang bahay ko. Ang bahay sa Acacia Avenue. No. 1. Ang tinitirhan ko. Narinig niyang napabuntong hininga si Attorney Reyes sa kabilang linya. Ginang Sofia. Ang bahay na iyon, na nagkakahalaga ng yung 5-2 milyon? Bakit biglaan? May problema ba? May napaka-urgent na problema. Kailangan ko itong maibenta ngayong gabi. Wala akong pakialam kung medyo bumaba ang presyo. Ang mahalaga, maibenta ito ngayong gabi o pinakamatagal bukas ng umaga. Ang pera ay dapat pumasok sa bago kong personal na account. Pakigawa na rin po ako ng bagong bank account na hindi konektado sa joint account namin. Isang profesional si Attorney Reyes. Hindi na siya nagtanong pa tungkol sa personal na problema ng kanyang kliyente. Alam niya ang tono ng boses ni Sofia. Nagkataon, Ginang Sofia. Mayroon akong kliyente. Isang property investor na matagal nang interesado sa isang bahay sa inyong lugar. Nag-alok na siya noon, pero tinanggihan ninyo. Sigurado akong interesado pa rin siya. Tatawagan ko siya ngayon din. Siya, yung tipo ng investor na gusto ng mabilis na transaksyon. Tungkol sa mga dokumento, lahat ay ligtas sa aking vault. 100% na nakapangalan sa inyo. Mabuti, sabi ni Sofia. Asikasuhin niyo na po lahat ng papeles. Pupunta ako sa opisina ninyo ngayon para pirmahan ang anumang kailangan. At isa pa po, attorney. Ano po iyon, Ginang Sofia? Pakihanda na rin po ang divorce petition para sa asawa kong si Miguel, na may pinakamabigat na mga paratang. Pero wag po munang isampa. Hintayin niyo ang utos ko. Sige, Ginang Sofia. Ihahanda ko ang lahat. Mag-ingat po kayo sa daan. Pinatay ni Sofia ang tawag. Pinaandar niya ang makina ng kotse. Hindi siya umuwi sa alabangpung tamilyong bahay na iyon. Hindi na iyon ang kanyang tahanan. Isa na lamang iyong asset na kailangang gawing pera. Mag-check-in siya sa isang hotel ngayong gabi. Habang naghihintay na pumasok ang pera, pagpaplanuhan niya ang kanyang susunod na hakbang. Inapakan niya ang gas. Humagibis ang kanyang kotse sa gitna ng trapiko sa Maynila. Sa kanyang isipan, isang malamig at detalyadong plano ng paghihiganti ang nagsisimulang mabuo. Gusto nila ng isang party. Bibigyan sila ni Sofia ng isang regalo sa kasal na hinding-hindi nila malilimutan habang buhay. Hindi umuwi si Sofia ng gabing iyon. Dumiretso siya sa isang 5-star hotel na hindi kalayuan sa opisina ni Attorney Reyes. Nagbook siya ng isang suite para sa susunod na 3 araw. Gamit ang kanyang personal na credit card. Nagrehistro gamit ang kanyang pangalan noong dalaga pa. Pagkatapos ilapag ang kanyang handbag, dumiretso siya sa opisina ni Attorney Reyes, na pumayag na makipagkita sa kanya ng gabing iyon. Tiningnan siya ng abogado, na may pag-aalala, ngunit propesyonal na mga mata. Hindi siya gaanong nagtanong. Inabot lang niya ang ilang paunang dokumento. Ito po ang special power of attorney para sa pagbebenta, Ginang Sofia. Gamit ito, maaari kong iproseso ang negosasyon kay Mr. Ocampo bukas ng umaga. Paliwanag ni Attorney Reyes.
Si Mr. Ocampo ang investor na binanggit niya sa telepono. Nakausap ko na po siya. Napaka-interesado niya at handang makipagkita bukas ng umaga. Siya yung tipo na ayaw ng paligoy-ligoy. Mabuti. Maikling sabi ni Sofia. Matatag ang kanyang boses. Pinirmahan niya ang dokumento nang walang pag-aalinlangan. Pakiproseso po ito sa lalong madaling panahon, attorney. Gusto kong matapos ang transaksyon bukas din. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, ginang Sofia. Bukas ng umaga, ihahanda ko na rin ang bagong bank account na personal ninyong pangalan. Hiwalay sa lahat ng iba pa. Tungkol naman sa divorce petition, inihahanda na ito ng aking team. Tumango si Sofia. Salamat, attorney. Kailangan kong bumalik saglit sa bahay. May mga mahahalagang dokumento na kailangan kong kunin mismo. Kailangan niyo po ba ng kasama? O magpapadala ako ng isang tao? Alok ni Attorney Reyes. Umiling si Sofia. Hindi na kailangan. Kaya ko nang mag-isa. Nakapangalan pa rin sa akin ang bahay na iyon. Ayon sa batas, may buo akong karapatan. Pagkaalis sa opisina ni Attorney Reyes, minaneho ni Sofia ang kanyang kotse patungo sa bahay sa Acacia Avenue. Ang malaking bahay na nagkakahalaga ng ₱52 milyon ay nakatayo ng matatag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Maganda itong tingnan, ngunit malamig at banyaga ang pakiramdam. Ito na ang huling beses na pupunta siya rito. Ipinark niya ang kanyang kotse sa garahe sa tabi ng mamahaling sports car ni Miguel. Pag-aari ni Miguel, napangisi si Sofia. Siya ang nagbayad niyon. Pumasok siya gamit ang kanyang sariling susi. Madilim at tahimik ang bahay. Umuwi na ang kasambahay kaninang hapon. Hindi binuksan ni Sofia ang pangunahing ilaw. Ginamit lamang niya ang flashlight ng kanyang telepono at dumiretso sa kanyang home office. Ang silid na ito ay kanyang teritoryo. Ang lugar kung saan madalas siyang mag-overtime. Kumikita ng pera na tinatamasa ni Miguel at ng kanyang pamilya. Sa likod ng isang malaking abstract na painting ay may isang wall safe. Alam ni Miguel na may safe doon. Ngunit hindi niya alam ang kombinasyon. Akala niya ang code ay ang petsa ng kanilang kasal. Pinalitan na ito ni Sofia 6 na buwan na ang nakalipas matapos magbiro si Miguel na hihiramin ang titulo ng bahay para gawing collateral sa isang bagong negosyo. Isang negosyo na hindi kailanman natuloy. Pinindot ni Sofia ang bagong kombinasyon ng mga numero ang kaarawan ng kanyang yumaong ama. Bumukas ang safe na may mahinang pag-click. Sa loob, lahat ay maayos na nakasalansan. Huminga ng malalim si Sofia. Ito ang bunga ng kanyang paghihirap. Sinimulan niyang ilabas ang mga ito, isa-isa. Una, isang tumpok ng mga titulo. Nasa ibabaw ang Transfer Certificate of Title TCT ng bahay na ito. Binuksan niya ito pangalan ng may-ari. Sofia. Isang pangalan lang. Nagpapasalamat siya sa payo ng kanyang ama noon. Huwag na huwag mong paghaluin ang malalaking ari-arian at bulag na pag-ibig. Pangalawa, ang mga OR, CR ng mga sasakyan. May 3 rehistro. Ang premium sedan na ginagamit niya araw-araw. Nakapangalan kay Sofia. Ang family SUV na madalas gamitin ni Aling Sonia kapag bumibisita, nakapangalan kay Sofia. At ang OR, CR ng sports car ni Miguel. Ngumiti ng bahagya si Sofia. Ipinagmamalaki ni Miguel ang kotseng iyon. Ipinagyayabang sa lahat ng kanyang mga kaibigan na parabang pinaghirapan niya ito. Ngunit si Sofia ay sapat na matalino. Ang kotse ay binili sa ilalim ng pangalan ng kumpanya ni Sofia. Bilang isang operational vehicle. Para sa direktor, na siya mismo, si Miguel ay binigyan lamang ng pribilehiyong gamitin ito. Ang rehistro ay ligtas sa mga kamay ni Sofia. Pangatlo, ang mga titulo ng 2 commercial units sa isang bagong umuunlad na business district. Parehong purong investment ni Sofia. Parehong nakapangalan kay Sofia. Pang-apat, isang folder na naglalaman ng mga ulat ng kanyang stock portfolio at mutual funds. Lahat ng mga account na iyon ay nasa kanyang personal na pangalan. Binuksan bago pa siya ikasal. Ang halaga nito ay lumago na ng malaki. Gumawa siya ng mabilis na kalkulasyon sa kanyang isip. Malaki-laki ang sahod ni Miguel.
Ngunit wala itong binatbat sa kanyang kinikita. Ang sahod ni Miguel ay nauubos sa kanyang lifestyle. Ang kanyang mga libangan ay golf, pag-modify ng sports car na hindi naman sa kanya, at paglilibre sa kanyang mga kaibigan. Bukod pa riyan ang buwa ng allowance para kay Aling Sonia at sa kanyang mga kapatid. Kinakalkula ni Sofia na marahil 80% o kahit 90% ng kabuuang yaman na kanilang tinatamasa ay galing sa kanyang sariling pawis. At salamat sa kanyang pagiging maingat, halos lahat ay legal na nakapangalan sa kanya. Masyadong tamad at arugante si Miguel para mag-abala sa mga nakakainip na detalye ng administrasyon. Gusto lang niyang gumamit, mag-enjoy, at magyabang. Nang isasara na ni Sofia ang safe, napansin ng kanyang mga mata ang isang bagong asul na folder sa pinakalikod. Isang folder na hindi sa kanya. Hindi siya kailanman naglagay ng dokumento doon. Inabot ng kanyang kamay. Kinuha ang folder. Walang label sa harap. Binuksan niya ito. Tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay isang kopya ng isang life insurance policy. Dahan-dahan niyang binasa. Pangalan ng insured. Sofia. Halaga ng insurance ay 5 milyon. Petsa ng pag-issue ng policy. 3 buwan na ang nakalipas. 3 buwan iyon ay halos kasabay ng kumpirmasyon ng pagbubuntis ni Angela. Naisip ni Sofia. Pagkatapos ay binasa niya ang pinakamahalagang bahagi, ang pangalan ng beneficiary. Huminto ang kanyang puso sa isang segundo. Nakasulat doon, Angela, na may paliwanag sa ibaba. Fiancé. Naniga si Sofia. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila nanlamig. Hindi na lamang ito simpleng pangangaliwa. Hindi na lamang ito lihim na pag-aasawa. Hindi na lamang ito tungkol sa pera. Ito ay isang plano ng pagpatay. Hindi lang nila gusto ang kanyang yaman. Gusto nila ang kanyang yaman at ang kanyang buhay. Ang 50 milyon ay mapupunta kay Angela, ang fiancé. Kung mamamatay si Sofia, ang lihim na kasal ay paunang hakbang lamang. Ang pagbubuntis ni Angela ang nagtulak dito. Ang mga salita ni Aling Sonia, baog ka, ay biglang nagkaroon ng mas nakakatakot na kahulugan. Marahil hindi lang iyon isang insulto. Iyon ay isang pagbibigay katwiran. Isang dahilan kung bakit karapat-dapat siyang alisin. Napaupo si Sofia sa malamig na sahig ng kanyang opisina. Ang sakit ng puso dahil sa kataksilan ay napalitan na ngayon ng tunay na takot. Na pagkatapos ay naging isang nagyayelong galit. Gusto nilang patayin siya, si Miguel. Ang lalaking minahal niya, nakasama niya sa iisang kama, ay pinaplano ang kanyang kamatayan, kasama ang kerida nito. Hindi niya sila bibigyan ng pagkakataong iyon. Gamit ang nanginginig na kamay, inilagay ni Sofia ang insurance policy sa kanyang bag. Ito ay ebidensya. Pagkatapos ay tumayo siya. Kumuha ng isang maliit na duffel bag mula sa aparador. Hindi na siya kumuha ng mga gamit na may sentimental na halaga. Kinuha lamang niya ang kanyang kailangan. Ang kanyang work laptop. Lahat ng dokumento ng ari-arian na kanyang inilabas. Ilang praktikal na pamalit na damit. At ang kanyang mga gamit sa pagdarasal. Ang kanyang mga mata ay napako sa kanilang larawan sa kasal na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Si Miguel ay nakangiti ng malapad. Si Sofia ay nakangiti ng malapad. Masaya, walang muwang, at puno ng pag-ibig. Kinuha niya ang larawan mula sa frame. Tinitigan niya ng mabuti ang mukha ni Miguel. Gusto ng lalaking ito na mamatay siya. Sa isang mabilis na kilos, pinunit niya ang larawan sa dalawa at pinunit ulit at ulit. Itinapon niya ang mga piraso ng larawan sa basurahan. Ang walang lamang frame ay hinayaan niyang nakahandusay sa mesa. Pinatay ni Sofia ang ilaw sa opisina. Nilock ito. Lumabas siya ng bahay. Dumaan sa marangyang sala, sa modernong kusina kung saan dati siyang nagluluto ng mga paboritong pagkain ni Miguel. Hindi siya lumingon. Pumasok siya sa kanyang kotse. Nilock ang gate mula sa labas. At umalis. Ang 50 milyong bahay ay isa na lamang ari-arian na malapit ng magpalit ng may-ari.
At siya ngayon ay hindi na isang asawang pinagtaksilan. Siya ay isang babae na lumalaban para sa kanyang buhay. Hindi nakatulog si Sofia ng gabing iyon. Ginugol niya ang gabi sa kanyang marangya, ngunit tahimik na silid sa hotel. Nanalangin siya, humihingi ng lakas at patnubay. Ang life insurance policy ay nakalatag sa mesa, sa tabi ng kanyang prayer mat. Sa tuwing nakikita ng kanyang mga mata ang asul na folder, anumang pag-aalinlangan o lungkot na maaaring natitira ay agad na nawawala. Napapalitan ng bakal na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa diborsyo. Ito ay tungkol sa isang krimen. 8:00 ng umaga, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Reyes. Hello, Ginang Sofia. Magandang balita. 100% na pumayag si Mr. Ocampo. Handa siyang makipagkita ng 10:00 ng umaga sa aking opisina. Dadalhin niya ang kanyang notaryo at team. Gusto niyang matapos ang transaksyon ngayong araw. Eksakto tulad ng hiling ninyo. Sige, attorney. Pupunta ako dyan ng 10:00. Maraming salamat. Sagot ni Sofia. Kalmado at kontrolado ang kanyang boses. Naghanda siya. Pinili niya ang kanyang pinakamagandang damit pang opisina. Isang itim na blazer na tamang-tama sa katawan, ipinares sa isang malinis na puting blusa at isang eleganteng kulay abo na hijab. Manipis lang ang kanyang make-up, sapat lang para takpan ang mga bakas ng gabing walang tulog. Nang tumingin siya sa salamin, ang nakita niya ay hindi ang sawi na si Sofia. Ito si Sofia, ang direktor, isang mahusay, malamig, at nakatutok na negosyador. 10 minuto bago mag 10:00, dumating siya sa opisina ni Attorney Reyes. Si Mr. Ocampo, isang matipunong lalaki na nasa 50s, ay naghihintay na. Kasama niya ang 2 abogado at isang notaryo. Naging mabilis at episyente ang pulong. Ginang Sofia, ikinalulungkot kong marinig na kailangan ninyong ibenta ang bahay ng biglaan, sabi ni Mr. Ocampo. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad, pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Matagal ko nang gusto ang isang property sa lugar na iyan, sabi ni Attorney Reyes. Gusto ninyo ng mabilis na proseso. Ako rin. Hindi na ako tatawad. 50 milyon. Sang-ayon ako. Nasuri na ng aking team ang legalidad kaninang umaga. Lahat ay malinis at nakapangalan sa inyo. Babayaran ko ito ng buo ngayon sa pamamagitan ng RTGS transfer. Sa kondisyon na pirmahan natin ang deed of sale bago mag 12:00 ng tanghali para maipasok agad ang pagbabago sa rehistro. Tumango si Sofia. Sumasang-ayon po ako, Mr. Ocampo. Salamat sa inyong pag-unawa at pagiging episyente. Gawin na po natin. Sa sumunod na 2 oras, ang silid ay napuno ng tunog ng mga papel na binubuklat at mga legal na usapan sa pagitan ng mga abogado. Si Sofia ay tahimik na nakaupo. Binabasa ng mabuti ang bawat sugnay. Nakatutok siya. Pagsapit ng 12:00, handa na ang lahat ng dokumento. Sa harap ng notaryo, pinirmahan ni Sofia ang deed of sale. Ang kanyang kamay ay hindi man lang nanginig. Nang dumausdos ang panulat sa papel, hindi siya nakaramdam ng pagkawala. Nakaramdam siya ng kalayaan. Kalalabas lang niya ng isang malaking pabigat. Ang pabigat ng isang bahay na puno ng mga peking alaala at masasamang plano. Makalipas ang kalahating oras, nasa isang priority branch na sila ng bangko. Ang proseso ng RTGS transfer na nagkakahalaga ng 50 milyon ay isinagawa ng team ni Mr. Ocampo. Ibinigay ni Sofia ang numero ng kanyang bagong account na ginawa ni Attorney Reyes kaninang umaga. Isang account na hindi alam ni Miguel. 1:00 ng hapon, isang abiso ang pumasok sa telepono ni Sofia. Isang text mula sa bangko. Transaksyon matagumpay. Pondo na pumasok sa inyong account. Aliba. Ipinakita ni Sofia ang abiso kina Attorney Reyes at Mr. Ocampo. Ngumiti ng may kasiyahan si Mr. Ocampo. Masaya akong makipagnegosyo sa inyo, Ginang Sofia. Kukunin ng aking team ang mga susi ng bahay mamayang hapon ayon sa ating napagkasunduan. Siyempre, sabi ni Sofia, naalis na niya ang lahat ng kanyang personal na gamit sa bahay. Wala na siyang pakialam sa mga natira. Pagkaalis ni Mr. Ocampo at ng kanyang team,
Hindi agad umalis si Sofia sa bangko. Naupo siya kasama ang bank manager sa Priority Lounge, tinulungan ni Attorney Reyes. Ngayon, may ilang bagay pa akong kailangang ayusin, sabi ni Sofia sa bank manager. Una, binuksan niya ang kanyang mobile banking app. Pumasok siya sa kanilang joint account. Ang account na iyon ay karaniwan niyang nilalagyan ng pondo tuwing simula ng buwan para sa mga gastusin sa bahay, mga bayarin, at allowance ni Miguel. May natitira pang humigit kumulang 200,000 doon. Pinindot ni Sofia ang transfer button. Inilipat niya ang buong pondo hanggang sa umabot ito sa app 0.00. Ang E500,000 ay lumipat sa kanyang bagong account. Ang joint account ay opisyal ng walang laman. Zero balance. Pangalawa, tiningnan niya ang bank manager. Ako ang principal card holder. May 2 supplementary cards sa ilalim ng aking account. Hinihiling kong i-block ang parehong supplementary cards ng permanente. Ngayon din. Maaari po naming malaman ang dahilan, ma'am? Magalang na tanong ng manager. Nawawala po ang mga card. Nag-aalala akong magamit sa masama. Patag na sagot ni Sofia. Tumango ang manager. Sige po, Ginang Sofia. Ipoproseso ko na ngayon. Sa loob ng 5 minuto, nagbigay siya ng kumpirmasyon. Tapos na po, ma'am. Ang 2 supplementary cards na nakapangalan kay Ginoong Miguel ay hindi na aktibo. Permanente na po. Nakaramdam ng ginhawa si Sofia. Ang pangunahing daloy ng pondo ay naputol na. Ang bahay ay naibenta at ang pera ay ligtas sa bagong account. Bumalik siya sa kanyang silid sa hotel ng hapong iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakaramdam siya na makahinga. Kumain siya ng late lunch mula sa room service, isang masarap na pagkain na dahan-dahan niyang ninamnam. Pagkatapos manalangin, naupo siya sa sofa. Tinitingnan ang skyline ng Maynila mula sa mataas na bintana ng kanyang silid. Ang kanyang plano ay nagtagumpay. Kahit papaano ang unang yugto, at doon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe sa WhatsApp mula kay Miguel. Ang kanyang profile picture ay larawan pa rin nilang dalawa. Nakakatawa. Unang mensahe. Mahal, nasaan ka? Tumatawag ako sa bahay pero walang sumasagot. Tinitigan ni Sofia ang mensahe. Business trip sa Cebu, sabi niya. Isang napakalinaw na kasinungalingan. Dumating ang pangalawang mensahe, ilang segundo lang ang lumipas. Mahal, ang weird. Bibilhan sana kita ng bag sa airport. Pero bakit na-decline ang credit card ko? Ang laki pa ng limit ko. Baka error lang sa bangko. Bibilhan siya ng bag. Natawa si Sofia ng mahina. Isang malamig na tawa, na walang katatawanan. Alam niya ang kasinungalingang iyon. Malamang, ay binibilhan niya ng bag si Angela. Hinayaan ni Sofia na manatiling may blue check ang mensahe sa loob ng 10 minuto. Hayaan siyang magpanik ng kaunti. Nagpadala ulit si Miguel ng mensahe. Mahal, nabasa mo 'di ba? Bakit hindi ka sumasagot? Na-decline talaga ang card ko. Nakakahiya. Sa wakas ay nag-type si Sofia ng kanyang sagot. Ang kanyang mga daliri ay kalmadong sumayaw sa screen. Baka ubos na ang limit mo, mahal. Mabilis na dumating ang sagot ni Miguel. Imposible. Kakabayad mo lang ng bill. Pakicheck mo nga. Gagamitin ko. Ngumiti si Sofia. Nag-type siya ng kanyang huling mensahe para sa lalaking iyon. Umuwi ka na lang agad, mahal. May malaki akong sorpresa para sa'yo. Isang sorpresa para sa'yo. At kay Angela. Ipinadala niya ang mensahe. Nang hindi na naghintay ng sagot, agad niyang blinok ang numero ni Miguel. Blinok din niya ang numero ni Aling Sonia. At ng lahat ng pamilya ni Miguel na kilala niya. Wala nang komunikasyon. Aksyon na lang. Ang ikalawang yugto ay magsisimula bukas. Pagkuha sa mga ari-arian ng kumpanya at paghahanda ng ebidensya ng pandarambong na kanyang pinaghihinalaan. Ngayon pa lang nagsisimula ang laro. Kinabukasan, Biyernes ng umaga, nagising si Sofia sa kanyang silid sa hotel na may malinaw na isipan. Hindi na niya nararamdaman na biktima siya.
Isa siyang strategist na nag-aayos ng plano para sa isang digmaan. Pagkatapos manalangin at mag-agahan, nagpalit siya ng damit. Ngayon, ay hindi siya nagsusuot ng blazer na karaniwan niyang suot kapag nakikipagkita sa mga kliyente. Nagsusuot siya ng medyo mas kaswal, ngunit profesional pa ring damit. Kailangan niyang pumunta sa opisina ng kanyang subsidiary company, ang opisina kung saan nagtatrabaho si Miguel. Ang opisina na hindi alam ng marami na pag-aari niya. Ang kumpanyang iyon, isang design and construction firm, ay sinadya niyang itatag 3 taon na ang nakalipas. Inilagay niya si Miguel doon bilang operations manager. Binigyan siya ng malaking sahod at autoridad. Iyon ang kanyang pagkakamali. Gusto niyang maramdaman ng kanyang asawa na siya ay ipinagmamalaki at matagumpay, na hindi siya nasa ilalim ng anino ng tagumpay ni Sofia. Binigyan niya si Miguel ng entablado, ngunit ginamit pa ito ni Miguel para saksakin siya sa likod. Sinadya ni Sofia na hindi ilagay ang kanyang sarili bilang CEO sa kumpanyang iyon ng hayagan. Ang kanyang pangalan ay nasa mga papeles ng pagpapatayo bilang may-ari ng mayoryang bahagi, 90%. Ngunit ang itinalaga niyang CEO ay ang kanyang matagal nang pinagkakatiwalaan, si Mr. Hernandez. Si Mr. Hernandez ang namamahala sa malalaking administratibong gawain habang si Miguel ang namamahala sa pang-araw-araw na operasyon. At ang namamahala sa pananalapi ay si Mr. Cruz, isang senior accountant na 100% ang katapatan kay Sofia. Hindi tinawagan ni Sofia si Mr. Hernandez. Nagpasya siyang pumunta ng direkta. Ang sorpresa ay isang mahalagang elemento. Dumating siya sa modernong lobby ng opisina ng 9:00 ng umaga. Isang batang receptionist ang tumingin sa kanya. "Magandang umaga po. May maitutulong po ba ako? May appointment po ba kayo kanino?" "Gusto kong makipagkita kay Mr. Hernandez." "Sabihin mo si Sofia." "Paumanhin po, Ma'am Sofia." "Sinong Sofia po? May appointment po ba kayo?" Ngumiti ng bahagya si Sofia. "Sabihin mo lang, Sofia, emergency." Maiintindihan niya. Nag-aalangang tumawag ang receptionist. Ilang segundo lang ang lumipas. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Sige po, ma'am. Dumiretso na po kayo sa 5th floor. Hihintayin po kayo ni Mr. Hernandez sa harap ng elevator." Tama nga, nang bumukas ang pinto ng elevator sa 5th floor, nakatayo na roon si Mr. Hernandez na may maputla at tensyonadong mukha. Siya ay isang lalaki na nasa huling bahagi ng kanyang 40s. "Ginang Sofia, napadalaw po kayo. Ano po ang nangyari? May problema po ba?" "May malaking problema, Mr. Hernandez. At kailangan ko ang tulong ninyo," sabi ni Sofia habang nilalakad siya. "Pumunta tayo sa opisina ninyo. Ilak ninyo ang pinto." Sa loob ng maayos na opisina ng finance head, naupo si Sofia sa tapat ni Mr. Hernandez. Hindi siya nagsayang ng oras. "Mr. Hernandez, pasensya na sa biglaang pagdating. Kailangan kong kunin ang lahat ng financial data ni Ginoong Miguel. Sa nakalipas na 6 na buwan, lahat ng gastos, lahat ng cash advance, lahat ng invoice na inaprobahan niya. Ngayon din." Ang mukha ni Mr. Cruz, na ipinatawag din, ay lalong naging tensyonado. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong pagbisita. "Sige po, ma'am." Siyempre, agad siyang lumipat sa kanyang computer. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. "May partikular po bang gastos na hinahanap ninyo, ma'am?" "Lahat. Mula sa mga gastos sa business trip, gastos sa client representation, hanggang sa lahat ng bayad sa mga bagong supplier." Sinimulang buksan ni Mr. Cruz ang mga file isa-isa. "Ito po, ma'am. Medyo marami ang business trip ni Ginoong Miguel. 3 araw na ang nakalipas. Sa Cebu. Ticket sa eroplano, 5-star hotel, gastos para sa client entertainment." "Stop!" sabi ni Sofia. "Ang biyahe sa Cebu. Gusto kong makita ang mga detalye." Binuksan ni Mr. Cruz ang mga kalakip. Tama nga, ticket sa eroplano, bill ng hotel, lahat ay binayaran ng kumpanya. "Ito po ang report, ma'am," sabi ni Mr. Cruz. Inilabas ni Sofia ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang chat history kay Miguel. Ipinakita niya ang screen kay Mr. Cruz. "Basahin niyo po ito." Binasa ni Mr. Cruz ang mensahe ni Miguel 1 buwan na ang nakalipas.
Mahal, kailangan ko ng 30,000. May mahalagang business trip sa Cebu, pero gipit ang budget ng opisina. Kailangan kong abonohan muna. Pagkatapos ay ipinakita ni Sofia ang patunay ng transfer mula sa kanyang personal na account patungo sa account ni Miguel na nagkakahalaga ng 30,000. Ako ang nag-transfer. Malamig na sabi ni Sofia. At ito, binayaran din ng kumpanya. Anong tawag dito, Mr. Cruz? Napalunok si Mr. Cruz. Ito po ay double claim, ma'am. Pandaraya po ito. Nagsisimula pa lang tayo, sabi ni Sofia. Magpatuloy ka. Hanapin ang mga supplier. Mga bagong supplier na may malalaki. At regular na bayad. Nag-scroll si Mr. Cruz sa screen. Huminto siya sa isang pangalan. Ito po, ma'am. Starlight Designs Consultancy. Bayad para sa mga serbisyo ng design consultation. Ang nakapagtataka, 6 na buwan pa lang ito. Pero napakalaki ng mga bayad. Bawat buwan, humihingi si Ginoong Miguel ng 2 transfer. Bawat isa ay E50,000 hanggang E100,000. Ang kabuuan. Diyos ko, ang kabuuan ay umabot na sa 4.2 milyon, ma'am. Sino ang may-ari ng kumpanyang iyan? Mayroon bang mga ulat ng trabaho? May kontrata ba? Mukhang nalilito si Mr. Cruz. Iyon po ang problema, ma'am. Laging sinasabi ni Ginoong Miguel na ito ay isang espesyal na supplier. Siya ang direktang namamahala sa kontrata. Ang mga bayad ay laging hinihiling ng biglaan. At siya ang pumipirma sa pag-apruba. Pagkatapos ay inuutusan akong mag-transfer kaagad. Sabi niya, para daw ito sa isang lihim na proyekto. Lihim na proyekto? Bulong ni Sofia. Agad niyang tinawagan. Si Attorney Reyes. Attorney, pakicheck po ang pangalan ng isang kumpanya. Starlight Designs, Consultancy. Isesend ko ang TIN. Kailangan ko ang pangalan ng may-ari. Agad-agad. Habang naghihintay ng balita mula kay Attorney Reyes, sinabi ni Sofia kay Mr. Cruz, maghanap ka pa ng mga gastos sa entertainment. Pag-entertain sa mga kliyente. Binuksan ni Mr. Cruz ang data ng corporate credit card na hawak ni Miguel. Ang mga bill ay tumaas ng husto. Mga mamahaling restaurant, mga designer boutique, at isang tindahan ng alahas. Ito po, ma'am. Pagbili ng isang diamond necklace na nagkakahalaga ng 300,000. Ang nakalagay na dahilan ay regalo para sa asawa ni Client X. Natawa si Sofia. Isang napakapait na tawa. Naalala niya 3 buwan na ang nakalipas nang umuwi si Miguel at nagreklamo kung gaano kahirap kunin ang loob ng Client X na iyon. Hindi kailanman nakatanggap si Sofia ng diamond necklace. Tumunog ang telepono ni Sofia, si Attorney Reyes. Nakuha ko na po ang data, ginang Sofia. Ang Starlight Designs Consultancy ay nairehistro. 3 buwan na ang nakalipas. Ang address ay tila isang peking address ng isang commercial unit. At ang pangalan ng may-ari, ang direktor, ay si Angela Cruz. Angela, bulong ni Sofia. Tama po, ma'am. Angela Cruz. Ang bank account ng kumpanya ay nakapangalan din sa kanya. Pinatay ni Sofia ang tawag. Tiningnan niya si Mr. Cruz. Mr. Cruz, ang AOR, 2 milyon na iyon ay pumasok sa personal na account ng kerida ng asawa ko. Natigilan si Mr. Cruz. Namula ang kanyang mukha sa galit. Pakiramdam niya ay naloko rin siya. Walang hiya. Niloko niya ako ng husto. Hindi lang ikaw. Ako rin. Sabi ni Sofia. Ngayon, bilangin natin. 4.2 milyon kay Angela. Double claim sa business trip. Sabihin na nating dala 800,000 sa loob ng 6 na buwan. Pagbili ng mga personal na gamit-gamit ang corporate card ay 300,000. Ang kabuuan ay umabot na sa 5.3 milyon. Perpektong pandarambong sa pondo ng kumpanya. Tumayo si Sofia. Mr. Cruz, gusto kong i-print mo ang lahat ng ebidensyang ito. Ang mga patunay ng transfer, mga peking invoice mula sa Starlight Designs, kopya ng mga bill ng corporate credit card, at ang data ng rehistro ng kumpanya na nakapangalan kay Angela. Gusto ko ng isang kumpleto
at makapal na file. Sige po ma'am, ihahanda ko agad, sabi ni Mr. Cruz. Mabilis ang kanyang mga kilos. Isa pa, dagdag ni Sofia. Nagtatrabaho ba si Angela dito? Tumango si Mr. Cruz. Opo ma'am. Nasa marketing division siya. 6 na buwan pa lang siya rito. Si Ginoong Miguel mismo ang nag-recruit sa kanya. Sakto. Pakihanda ang mga sulat ng pagpapatalsik para kay Ginoong Miguel at Binibining Angela. Ngayon din. Dahilan. Pagpapatalsik ng walang karangalan dahil sa pandarambong sa pondo ng kumpanya at malubhang paglabag sa etika ng kumpanya. Sige po. Ginang Sofia, ang mga sulat ay nasa inyong mesa bago magtanghalian. 1 oras ang lumipas. Umalis si Sofia sa opisina. Hindi siya bumalik sa hotel. Pumunta siya sa opisina ni Attorney Reyes. Hawak niya ang isang makapal na folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pandarambong. Ibinigay niya ang folder sa kanyang abogado. Ito, sabi ni Sofia. Handa na ang pambalot ng kanilang regalo sa kasal. Ito ay ebidensya ng isang krimen. Hindi lang diborsyo ang gusto ko. Gusto kong kasuhan sila. Tinanggap ni Attorney Reyes ang folder. Binuksan niya ito ng bahagya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay napakalakas. Ginang Sofia. Hindi lang ito isang kasong sibil. Ito ay isang purong kasong kriminal. Pandarambong sa posisyon. Mabigat ang parusa nito. Alam ko, sabi ni Sofia. Ngayon, hintayin na lang nating umuwi ang daga sa bahay. Nang gabing iyon, nagpadala si Sofia ng maikling mensahe kay Mr. Ocampo, ang bagong may-ari ng kanyang dating bahay. Magandang gabi, Mr. Mr. Ocampo, an alam magabing ng pabuo. Ocampo, para po sa inyong kaalaman. Posibleng may isang hindi inaasahang bisita na darating bukas sa bahay. Hindi niya alam na naibenta na ito. Pakiutos na lang po sa inyong security guard na huwag siyang papasukin. Wala na siyang anumang karapatan. Mabilis na sumagot si Mr. Ocampo. Ako na po ang bahala. Ginang Sofia. Huwag po kayong mag-alala. Inilapag ni Sofia ang kanyang telepono. Naibenta na niya ang bahay. Na-secure ang E50 million. Na-block ang mga credit card. At nakakolekta ng ebidensya ng isang krimen na nagkakahalaga ng higit sa E50 million. Hawak din niya ang isang E50 milyong life insurance policy bilang patunay ng tangkang pagpatay. Ang kanyang mga regalo ay maayos nang nakabalot. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin na dumating sina Miguel at Angela para kunin ang mga ito. Sabado ng tanghali, napakainit ng panahon sa Maynila. Isang taxi ang huminto sa tapat ng malaking gate ng bahay sa Acacia Avenue. Bumukas ang pinto sa likod. Unang lumabas si Miguel. Gusot ang kanyang mukha. Pabalang niyang isinara ang pinto ng taxi. Sa likod niya, hirap na bumaba si Angela. Hinihila ang kanyang malaking maleta habang nagrereklamo. Miguel, ang init. Bakit hindi tayo sinundo ng driver? Sabi mo may personal driver ka. Reklamo ni Angela. Ang kanyang mamahaling damit ay mukhang lukot. Anong klaseng honeymoon to? Uuwi tayong nagiinitan. Tumahimik ka, sigaw ni Miguel. Sakit ka sa ulo. Masama ang timpla ni Miguel. Ang kanyang 3 araw na honeymoon plan sa Palawan kasama si Angela, na sinabi niyang business trip sa Cebu kay Sofia, ay naging isang sakuna sa huling araw. Ang kanyang corporate credit card ay na-decline nang babayaran na niya ang hotel bill. Ang kanyang personal na credit card na laging binabayaran ni Sofia ay na-decline din. Napilitan siyang ubusin ang lahat ng natitirang cash sa kanyang wallet at ang ipon ni Angela para bayaran ang bill. Kinailangan nilang umuwi sakay ng taxi mula sa airport. Nakakahiya. At si Sofia, ang kanyang asawa, ay kakaiba talaga. Nagpadala ng mensahe tungkol sa isang sorpresa, tapos hindi na makontak ang numero. Ang numero ni Aling Sonia at ng kanyang pamilya ay na-block din. Napabuntong hininga si Miguel. Malamang nagtatampo lang si Sofia. Lalambot din iyon pag-uwi niya. Inihanda na niya ang sarili para harapin ang galit ni Sofia. Sasabihin niya, napilitan lang ako.
Buntis si Angela. Kailangan mong tanggapin. Naglakad siya patungo sa gate. Kinuha ang remote sa kanyang bulsa. Pinindot niya ito. Walang reaksyon. Nanatiling sarado ang gate. Pinindot niya ulit ng paulit-ulit. Tahimik pa rin. Sira! Patay ang remote! Bulong ni Miguel. Sinipa niya ang bakal na gate. Security! Buksan mo ang gate! Sigaw niya. Sumilong si Angela sa ilalim ng isang maliit na puno. Pinapaypayan ang kanyang mukha. Miguel, ang tagal naman. Ayokong maghintay dito sa labas. Nakakahiya sa mga tao. Naglakad si Miguel patungo sa guardhouse. Ngunit nagulat siya. Ang guwardiya na nagbabantay ay hindi si Mang Lito na dati niyang inuutusan. Bago itong tao, matipuno at seryoso ang mukha. Buksan mo ang gate, sira ang remote ko. Utos ni Miguel na may kayabangan. Tumayo ang guwardiya. Paumanhin po, sir. Sino po ang hinahanap ninyo? Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Sino ang hinahanap? Bahay ko to. Bago ka bang guwardiya? Buksan mo na ang gate. Paumanhin po ulit, sir. Sabi ng guwardiya. Matigas ang kanyang boses. Ang bahay na ito ay pag-aari ni Ginoong Ocampo. Na-turnover na po kahapon. Wala po kayo sa listahan ng mga bisita. Tila huminto ang pag-agos ng dugo ni Miguel. Ocampo? Sinong Ocampo? Bahay ko to. Bahay ni na Miguel at Sofia. Huwag kang magbiro. Sumusunod lang po ako sa utos, sir. Ang bahay na ito ay naibenta na po ng dating may-ari. Si Ginang Sofia. Ngayon po si Ginoong Ocampo na ang may-ari. Umalis na po kayo bago ako tumawag ng security ng subdivision. Naibenta? Tumaas ang boses ni Miguel. Imposible! Sinungaling! Hindi maglalakas loob si Sofia. Naibenta ang bahay na ito nang wala ang permiso ko. Narinig iyon ni Angela at agad na tumakbo palapit. Iniwan niya ang kanyang maleta. Anong ibig sabihin ng naibenta? Di ba bahay natin to, Miguel? Sabi mo bahay mo to. Nagpanik si Miguel. Kinakalampag niya ang bakal na gate gamit ang kanyang mga kamay. Sofia! Sofia! Lumabas ka. Huwag kang magbiro ng ganito, Sofia. Lumabas ka! Bumukas ang pangunahing pinto ng marangyang bahay. Ngunit hindi si Sofia ang lumabas. Isang lalaking maayos ang pananamit. Marahil isang personal assistant. Ang lumakad palapit sa gate. Tiningnan niya sina Miguel at Angela nang malamig. Anong gulo ito? Tanong niya. Sino ka? Nasaan ang asawa ko? Si Sofia. Sigaw ni Miguel. Ako po ang assistant ni Ginoong Ocampo. Ang bagong may-ari ng bahay na ito, sagot ng lalaki. Ibinigay na po ni Ginang Sofia ang mga susi kahapon. Wala na pong laman ng bahay. Sino po kayo? Kung hindi po kayo aalis, tatawag ako ng pulis. Dahil sa paggulo sa pribadong ari-arian. Sinungaling. Kasinungalingan to. Sumisigaw na si Miguel. Sinubukan niyang akyatin ang gate, ngunit agad siyang hinila pababa ng guwardiya. Napaupo si Angela sa mainit na aspalto. Ang kanyang makeup ay kumalat dahil sa pawis, at mga luhang nagsimulang tumulo. Miguel, totoo bang naibenta na? Saan na tayo titira? Nagsinungaling ka sa akin, Miguel. Sabi mo mayaman ka. Sabi mo magiging donya ako dito. Manloloko ka pala. Tumahimik ka. Sigaw ni Miguel sa pagkabigo. Sa sandaling iyon, isang van ang huminto sa likod ng kanilang taxi. Bumukas ang pinto. Bumaba si Aling Sonia, ang kapatid ni Miguel, at ilang tiyuhin. Dumating sila na may masayang mukha, na nagbabalak na palakasin ang loob ni na Miguel at Angela kapag nakaharap na si Sofia. Plano nilang pilitin si Sofia, natanggapin si Angela bilang kanyang karibal. Ngunit ang nakita nila ay isang magulong eksena. Si Miguel ay gusot at galit, nakikipagtalo sa guwardiya. Si Angela ay umiiyak, nang malakas sa gilid ng kalsada, sa tabi ng mga nakabukas na maleta. Miguel, anong nangyayari? Sigaw ni Aling Sonia, habang tumatakbo palapit. Bakit kayo nasa labas? Bakit umiiyak si Angela sa kalsada? Lumingon si Miguel sa kanyang ina.
Pulang-pula ang kanyang mga mata. Nay! Ang bahay na to. Naibenta na. Ano? Napasigaw si Aling Sonia. Naibenta? Imposible! Sino ang nagbenta? Si Sofia! Sino pa ba? Umungol si Miguel. Ibinenta ng walang hiyang babaeng iyon ang bahay na ito nang hindi natin alam. Ang dating mayabang na mukha ni Aling Sonia ay biglang namutla. Naibenta? Ang ising 50 milyong bahay na ito? Paano? Hindi ba't sa inyong dalawa ito? Hindi ko alam, Nay. Hindi ko alam. Sinuntok ni Miguel ang poste ng gate. Masakit ang kanyang kamay, ngunit mas masakit ang kanyang puso. Ang hiya, galit, at pagkalito ay naghahalo. Silang lahat ngayon ay nakatayo sa gilid ng kalsada. Isang grupo ng mga mayayaman, na ngayon ay mukhang mga palaboy. Si Miguel, si Angela, si Aling Sonia. At ang buong pamilya ay tahimik na nakatingin sa gate ng marangyang bahay. Na ngayon ay sarado na para sa kanila. Kalalabas lang nilang mawalan ng kanilang pinakamalaking ari-arian. Patuloy na nagrereklamo si Angela. Wala akong pakialam, Miguel. Gusto ko ang bahay na ito. Kailangan mong palitan ito. Buntis ako. Anak mo to. Ayokong maghirap. Tumahimik ka. Pwede bang tumahimik ka? Sigaw ni Aling Sonia kay Angela. Kasalanan mo tong lahat. Kung hindi ka nabuntis, hindi kailangang magmadali si Miguel, napakasalan ka. Kaya nagalit si Sofia. Aba, bakit ako ang sinisisi nyo? Kayo rin naman ang sumuporta. Kayo ang nagsabing baog si Sofia. Ganti ni Angela. Ayaw magpatalo. Sa gitna ng kaguluhan, napaupo si Miguel ng matamlay sa gilid ng kalsada sa tabi ni Angela. Hawak niya ang kanyang ulo na parang sasabog. Wala na. Nawala na ang kanyang bahay. Wala siyang pera. Nakablock ang mga credit card. At ngayon ay kasama niya ang isang hysterikal na bagong asawa. At isang ina na sinisisi siya. Ang hindi niya alam, ito ay simula pa lamang ng kanyang bangungot. Ang salitang hysteria ay masyadong simple para ilarawan ang eksena sa harap ng bahay sa Acacia Avenue ng tanghaling iyon. Si Aling Sonia, na dumating na may taas noo at puno ng tagumpay, ay ngayon ay nakaupo ng matamlay sa mainit na semento. Maputla ang kanyang muka at ang kanyang bibig ay bumubulong-bulong. Wala na lahat. Ang 150 milyong bahay. Si Angela, sa kabilang banda, ay mula sa pag-iyak, na parang bata, ay naging isang ganap na pagsabog. Tumayo siya, at sinipa ang maleta ni Miguel. Manloloko. Sabi mo mayaman ka. Sabi mo magiging donya ako. Ito pala, pinalayas tayo sa sarili nating bahay. Wala ka palang sariling bahay. Miguel, niloko mo ako. Tumahimik ka. Sigaw ni Aling Sonia. Biglang bumalik ang lakas. Tumayo siya at itinuro ang mukha ni Angela. Kasalanan mo tong lahat, babaeng Makati. Kung hindi mo inakit ang anak ko, hindi magagalit ng ganito si Sofia. Malas ka. Bakit ako ang sinisisi nyo? Sumigaw pabalik si Angela. Wala nang pakialam sa kanyang imahe. Kayo naman ang pinakamasigasig na ipareha ako kay Miguel. Kayo ang nagsabing baog si Sofia. Kayo ang nagsabing ako ang ideal na manugang dahil fertile ako. Ngayon, ako ang sinisisi nyo? Pare-pareho lang kayong mukhang pera. Walang hiya ka. Miguel, ipagtanggol mo naman ako. Hinila-hila ni Angela ang damit ni Miguel. Nakatayo siyang naninigas. Nakatingin sa saradong gate. Ang kanyang isip ay umiikot ng 1,000 milya kada oras. Ibinenta ni Sofia ang bahay. Iyon ay katotohanan. Imposibleng makapasok siya. Ang guwardiya at ang assistant kanina ay mukhang seryoso. Kailangan niyang umalis dito. Nakakahiya. Ilang mga sasakyan ng kapitbahay na dumadaan ay bumabagal. Ang mga pasahero ay tumitingin ng may pag-uusisa. Nakakahiya ito. Siya si Miguel, nakilala bilang isang matagumpay na batang ehekutibo. Ngayon ay nakatayo sa gilid ng kalsada na parang palaboy. Napapaligiran ng isang histerikal, na bagong asawa, at isang galit na ina. Pera,
Kailangan niya ng pera. Kailangan niyang dalhin sila sa isang hotel o sa apartment ni Angela. Oo, sa apartment. Kahit papaano ay mayroon silang masisilungan. Ngunit para makapunta doon, kailangan niya ng pera. Kailangan niyang mag-book ng taxi. Kinuha ni Miguel ang kanyang bulsa. Manipis ang kanyang wallet. Ilang piraso na lang ng 1,000 piso ang natitira. Ang natirang cash na kinuha niya bago umalis para sa honeymoon. Hindi ito sapat para magbayad ng hotel. Kahit para sa taxi ay kulang. Nakablock ang kanyang mga credit card. Ibig sabihin, kumilos na si Sofia, ngunit mayroon pa silang joint account. Ang account na laging nilalagyan ni Sofia ng pondo para sa mga gastusin sa bahay. May natitira pang 11,000 doon. Naaalala niya, imposibleng maging ganoon katanga si Sofia na ubusin ang joint account. Pera nilang dalawa iyon. Gamit ang bahagyang nanginginig na kamay. Inilabas ni Miguel ang kanyang telepono. Binaliwala niya ang mga sigawan ni na Angela at Aling Sonia. Binuksan niya ang kanyang mobile banking app. Hinanap ang icon ng kanilang joint account. Inilagay niya ang kanyang password. Kumakabog ang kanyang dibdib. Bumukas ang app. Pinindot niya ang menu ng balance inquiry. Nagpakita ang screen ng mga numero. Mga numerong nagpasuka sa kanya. Balance. 0.00 ubos. Isang malaking zero. Imposible. Bulong ni Miguel. Pinindot niya ang refresh button. Pareho pa rin ang resulta. Lumabas siya ng app at pumasok ulit. Pareho pa rin. Zero. At naalala niya, hindi ito system error. Sinadya ito. Inubos ni Sofia ang account na iyon. Nagsimulang mamasa ang malamig na pawis sa noo ni Miguel, kahit na napakainit ng panahon. Mabilis siyang lumipat sa ibang banking app. Ang kanyang sariling payroll account. Ang account kung saan pumapasok ang kanyang sahod. Bilang manager, binuksan niya ito. Balance. Ali 15,000. Ali 15,000 na lang ang natitira. Kakapasok lang ng sahod niya noong nakaraang linggo. Ngunit naubos ito sa pagwawaldas sa Palawan, bago nagkaproblema ang kanyang credit card. Akala niya ay pwede niyang gamitin ang corporate card. Tulad ng dati, bangkarote na siya. Wala siyang bahay. Wala siyang pera. Miguel! Niyugyug siya ni Angela. Punta na tayo sa apartment ko. Yung binili mo para sa akin. Ayoko na dito. Apartment. Diyos ko. Apartment. Para silang mga pulubi. Binuksan niya ang isang ride-hailing app. Sakto nang pipindutin na niya ang book button, isang motorsiklo ang huminto sa harap nila. Isang courier na nakasuot ng berdeng jacket ang bumaba. Dala ang isang malaking kahon na napakaganda ng pagkakabalot. Isang silver metallic na pambalot na may malaking itim na satin na ribbon napakarangya. Excuse me. Package para po kay Ginoong Miguel at Ginang Angela. Tanong ng courier. Binabasa ang label sa ibabaw ng kahon. Sabay-sabay na lumingon sina Miguel, Angela, at Aling Sonia. Natahimik sila. Ginang Angela, ulit ng courier. Ako po. Nag-aalangang sumagot si Angela. Humakbang pasulong. Tama po. Ginoong Miguel at Ginang Angela. Dito po ang address. Acacia Avenue. No. 1. Pakipirma na lang po. Sabi ng courier. Inabot ang kanyang telepono. Matigas na pumirma si Miguel. Ibinigay ng courier ang malaking kahon, na medyo mabigat pala, sa mga kamay ni Miguel, at mabilis na umalis. Ngayon, silang tatlo, kasama ang iba pang pamilya, ay nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatingin sa isang marangyang kahon ng regalo. Kanino galing? Tanong ng kapatid ni Miguel, na kanina patahimik. Nakita ni Angela ang isang maliit na card na nakatali sa ribbon. Kinuha niya ito. May sulat kamay na napaka-elegante. Sulat kamay ni Sofia. Anong laman yan? Tanong ni Aling Sonia. Naghihinala. Baka naman dumi o bomba ang laman. Imposible. Nay, sabi ni Miguel. Ngunit kinakabahan din siya. Binasa ni Angela nang malakas ang nakasulat sa card. Nanginginig ang kanyang boses. Congratulations sa inyong kasal.
Unang regalo sa kasal. Pakibuksan. Regalo mula kay Sofia. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, tila napakamali nito. Baka nagsisisi na siya, sabi ni Angela. Biglang nagningning ang kanyang mga mata. Baka alahas o tseke ang laman. Narealize niyang mali ang pagbenta niya sa bahay. Kaya binibigyan niya tayo ng danyos. Buksan mo, utos ni Aling Sonia. Ang kanyang kasakiman ay nanaig sa kanyang paghihinala. Gamit ang nanginginig pa ring kamay. Inilagay ni Miguel ang kahon sa ibabaw ng isang maleta. Hinila niya ang itim na satin na ribbon. Madaling natanggal ang ribbon. Pinunit niya ang mamahaling silver na pambalot. Sa loob ay isang matibay na itim na kahon. Walang tatak. Isang simpleng itim na kahon lang. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Miguel. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Nararamdaman niya ito. Itinaas niya ang takip ng kahon. Ang laman ng kahon ay hindi tulad ng inaasahan ni Angela. Walang alahas, walang tumpok ng pera, lalo namang walang tseke. Ang tanging naroon ay isang malambot na itim na satin na tela. Sa ibabaw ng tela ay nakalatag ang dalawang makapal na puting sobre na may opisyal na selyo. Ang papel ay matigas at mamahalin. Sa kaliwang itaas na sulok ay nakalimbag ang logo ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Miguel, ang design and construction firm. Isang sobre ay may nakasulat na pangalan. Para kay G. Miguel Reyes. Ang pangalawang sobre ay may nakasulat na para kay Ba. Angela Cruz. Nanigas si Miguel. Hindi ito regalo. Ito ay isang opisyal na sulat. Dismayadong sabi ni Angela. Agad niyang kinuha ang sobre na may pangalan niya. Ano to? Kinuha ni Miguel ang kanyang sobre. Naninigas ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang mga titig ni Aling Sonia at ng buong pamilya na nakatuon sa kanya. Brutal niyang pinunit ang selyo. Hinila ang nakatiklop na papel sa loob. Ito ay isang sulat na may opisyal na letterhead ng kumpanya. Pinirmahan ng CEO, si Mr. Hernandez. Binasa ito ni Miguel. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata sa bawat linya. Sulat ng pagpapatalsik termination with cause. Para kay G. Miguel Reyes, Operations Manager. Batay sa mga natuklasan ng internal audit at isinasaalang-alang ang malubhang paglabag sa etika at imoral na gawain na sumisira sa mabuting pangalan ng kumpanya. Tila piniga ang puso ni Miguel. Kaya, simula sa petsa ng sulat na ito, opisyal na pinuputol ng kumpanya ang ugnayan sa pagtatrabaho kay G. Reyes na may status na terminated with cause. Wala kang karapatan sa anumang separation pay, huling sahod, o anumang pasilidad mula sa kumpanya. Lahat ng pasilidad ng kumpanya, kabilang ang service vehicle, ay dapat ibalik sa loob ng 24 oras. Ang service vehicle ang sports car, na akala niya ay sa kanya. Tanggal, ako sa trabaho. Ang sigaw na iyon ay hindi mula kay Miguel. Iyon ay ang matinis na sigaw ni Angela. Tapos na rin siyang basahin ang kanyang sulat. Pareho ang nilalaman. Pagpapatalsik ng walang karangalan. Dahilan. Paglabag sa etika ng kumpanya. Pakikipag-ugnayan sa isang superior. At pagiging bahagi ng isang sabuatan na nakapinsala sa kumpanya. Tanggal ako, Miguel! Tanggal ako! Niyog-yog ni Angela si Miguel. Ang sulat ay nahulog mula sa kanyang kamay. At lumipad sa semento. Hindi makapagsalita si Miguel. Tinanggal siya sa kumpanyang tinulungan niyang pamahalaan. Paano? Si Mr. Hernandez? Anong ibig sabihin ng tanggal? Umunggol si Aling Sonia. Kinuha niya ang sulat mula sa kamay ni Miguel. Mabilis niya itong binasa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pagpapatalsik ng walang karangalan? Paano nangyari yon, Miguel? Manager ka doon, di ba? Importante ka doon. Hindi sumagot si Miguel. Nakatingin siyang blanko sa loob ng itim na kahon. May nakita siyang iba pa. Sa ilalim ng satin na tela na sumasalo sa dalawang sobre, may isa pang card. Isang maliit na kulay garing na card. Mas maliit kaysa sa greeting card kanina. Inabot niya ito gamit ang nanginginig na kamay. Sulat kamay ulit ni Sofia. Malinis,
matatag, at malamig. Binasa muna niya ito sa kanyang isip. Oo nga pala. Pag-aari ko ang kumpanyang iyan. 90% ng shares ay nakapangalan sa akin. Sinusunod lang ni Mr. Hernandez ang utos ko. Katatanggal mo lang sa sarili mo mula sa ari-arian ko. Natumba si Miguel. Sumandal siya sa malamig na poste ng gate. Ang poste ng bahay na hindi na sa kanya. Pag-aari ni Sofia ang kumpanya. 90%. Alam niyang nag-invest si Sofia. Alam niyang si Sofia ang nagtatag nito. Ngunit hindi kailanman nakialam si Sofia. Hinayaan siyang maging malaya. Akala niya si Sofia ay isang tangang passive investor lang. Akala niya ang kumpanya ay sa kanya para kontrolin. Nagkamali siya. Sobrang mali. Si Sofia ang tunay na may-ari. Isa lang siyang empleyado. Isang empleyadong katatanggal lang sa trabaho. Miguel, anong ibig sabihin nito? Nakita ni Aling Sonia ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Hindi na kinaya ni Miguel. Binasa niya ng malakas ang pangungusap sa card. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa pinaghalong galit at matinding takot. Oo nga pala Miguel. Pag-aari ko ang kumpanyang iyan. 90% ng shares ay nakapangalan sa akin. Katatanggal mo lang sa sarili mo mula sa ari-arian ko. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa gilid ng kalsada sa loob ng 5 segundo. Pati si Angela ay huminto sa pag-iyak. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Miguel ang pagbasa. Sa huling linya sa card. Pero, huwag kang mag-alala. Hindi pa dumarating ang pangunahing regalo. Blag, yun ang tunog ng katawan ni Aling Sonia na bumagsak sa semento. Hinimatay siya. Nakapikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay maputla na parang bangkay. Nagpanik ang kapatid at tiyuhin ni Miguel. Nay! Nay! Gising! Nay! Sinubukan nilang tapikin ang mga pisngi ni Aling Sonia. Walang pakialam si Angela sa kanyang biyenan. Tinitigan niya si Miguel na may mga matang puno ng takot. Pag-aari ni Sofia? Ang kumpanya, pag-aari ni Sofia? Kaya ang sahod mo, ang kotse mo, lahat galing kay Sofia. Hindi sumagot si Miguel. Kinuyom niya ang card sa kanyang kamay. Wala kang kahit ano. Muling sumigaw si Angela. Basag na ang kanyang boses. Mahirap ka. Wala kang bahay. Wala kang trabaho. Sinungaling ka. Sinabunutan ni Angela ang sarili. Umuungol na parang baliw. Isinugal niya ang lahat para pakasalan ang lalaking ito. Buntis siya. At ngayon nalaman niyang wala palang kahit ano ang lalaking ito. Tinanggal siya sa trabaho. Hindi siya makakatanggap ng anumang benepisyo. Natrap siya. Hindi pa dumarating ang pangunahing regalo. Bulong ni Miguel sa sarili. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nakita niya ang kanyang inang hinimatay sa aspalto. Nakita niya ang kanyang bagong asawa na histerikal. Nakita niya ang natitirang pamilya na nakatingin sa kanya nang may pagkalito at takot. Nawala ang uan 50 milyong bahay. Nawala ang uan 500,000 sa joint account. Nablock ang mga credit card. Nawala ang trabahong may daan-daang libong sahod. Kukunin ang sports car. Tinanggal siya nang walang karangalan. At sinabi ni Sofia na hindi pa dumarating ang pangunahing regalo. Isang dalisay at malamig na takot ang gumapang sa gulugod ni Miguel. Ano pa? Ano pa ang mas malala kaysa dito? Umabot na sa sukdulan ang kaguluhan sa gilid ng kalsada. Si Aling Sonia ay nakahandusay at hinimatay, pinalilibutan ng kanyang nagpapanik na pamilya. Si Angela, sa kabilang dako, ay mula sa histerikal na pag-iyak, ay naging isang desperadong pagsigaw. Ang kanyang buhok na dating maayos, ay ngayon ay gusot na. Ang kanyang make-up ay ganap ng kumalat, nagpapakita ng isang namamaga at puno ng puot na mukha. Paulit-ulit niyang pinaghahampas ang dibdib ni Miguel. Sinungaling ka! Manloloko! Sabi mo bubuhayin mo ako sa yaman. Sabi mo magiging donya ako. Mahirap ka pala. Wala kang kahit ano. Buntis ako, Miguel. Buntis ako sa anak mo. Anong gagawin natin? Si Miguel mismo ay nakatayo na parang estatwa. Blanko ang kanyang isip. Ang mga salita sa maliit na card. Pag-aari ko ang kumpanyang iyan.
At hindi pa dumarating ang pangunahing regalo, ay patuloy na umiikot sa kanyang ulo, na parang sirang plaka, nawala sa kanya ang lahat sa loob lamang ng ilang oras bahay. Pera, trabaho, kotse, dignidad. Nagkamali siya ng kalkula. Minamaliit niya si Sofia. Akala niya si Sofia ay isang masunurin, tanga, at relihiyosang babae na tatanggapin na lang ang kanyang kapalaran, na mapangasawa ng iba. Hindi niya inasahan na si Sofia ay isang leona na tahimik na kumokontrol sa buong buhay niya. Ano pa? Ano ang maaaring mas malala kaysa sa ganap na pagkabangkarote sa harap ng buong pamilya niya? Na para bang sumasagot sa kanyang tanong. Mula sa dulo ng kalsada ay may narinig na tunog ng sirena. Hindi ambulansya para kay Aling Sonia. Iba ang tunog. 2 police patrol car ang lumiko sa Acacia Avenue at dahan-dahang huminto sa harap ng kanilang maliit na grupo. Ang mga umiikot na ilaw nito ay nagdagdag ng isang nakakakilabot na pakiramdam sa mainit na tanghali. Bumukas ang mga pinto ng kotse. 4 na unipormadong pulis ang bumaba. 2 ang nanatili sa tabi ng sasakyan, habang ang 2 pa isang senior na opisyal at isang mas bata na may dalang folder ay lumapit sa kanila. Agad na natahimik ang buong pamilya ni Miguel, pati na si Angela. Tanging ang hikbi ni Angela ang maririnig. Tiningnan ng senior na opisyal ang grupo ng matalim. Ang kanyang mga mata ay huminto kay Miguel, pagkatapos ay kay Angela. Kinumpara niya ang kanilang mga mukha sa isang larawan sa folder na hawak ng kanyang kasama. Magandang hapon, sabi ng senior na opisyal. Ang kanyang boses ay malalim at matatag. Kayo po ba si Ginoong Miguel Reyes at binibining Angela Cruz? Napalunok si Miguel, hindi makapagsalita ang kanyang dila. Opo, ako po si Miguel. Bakit po? Kumapit si Angela sa braso ni Miguel. Nanginginig ang kanyang katawan. Miguel! Bakit may pulis? Bulong niya sa takot. Hindi pinansin ng opisyal ang tanong ni Angela. Nagpatuloy siya, kami po ay mula sa kapulisan. Nakatanggap kami ng ulat at matibay na paunang ebidensya hinggil sa di umano'y krimen ng pandarambong sa pondo ng kumpanya at panloloko. Tila nahulog ang puso ni Miguel sa kanyang tiyan. Pandarambong. Alam ni Sofia. Anong pandarambong, sir? Sinubukan ni Miguel na tumawa. Ngunit ang lumabas ay isang paos at kakaibang tunog. Manager po ako sa kumpanya ko. Imposibleng mandaya ako ng pondo. Ang akusasyon ay partikular. Sabi ng mas batang opisyal. Binubuksan ang folder. Di umano'y pandarambong ng Geli 5.3 milyon mula sa Siptacaria Designs Incorporate na isinagawa sa pamamagitan ng paglikha ng isang peking supplier na nagngangalang Starlight Designs Consultancy. Dobleng pag-claim ng mga gastos sa business trip at pag-abuso sa corporate credit card para sa personal na kapakanan. Namutla si Miguel. Eksakto ang halaga. Nabanggit ang pangalan ng supplier. Hindi ito isang biro. Paninira yan, sir! Sigaw ni Miguel. Tumataas ang boses dahil sa panik. Pekeng ulat yan. Gawa-gawa lang yan ng asawa ko. Gusto niya akong ipahamak. Maaari ninyong ipaliwanag ang lahat ng iyan sa istasyon ng pulis. Patag na sabi ng senior na opisyal. Sa ngayon, kailangan ninyong sumama sa amin para sa karagdagang investigasyon. Hindi pwede. Ayoko, sumigaw si Angela. Buntis po ako, sir. Wala po akong alam. Inutusan lang po ako ni Miguel na pumirma. Siya po ang nag-asikaso ng lahat. Biktima lang po ako. Angela, tumahimik ka, sigaw ni Miguel. Sa sandaling iyon, isang itim na mamahaling sedan, hindi ang karaniwang kotse ni Sofia ang huminto nang maayos sa likod ng mga kotse ng pulis. Bumukas ang pinto sa likod. Lumabas si Sofia. Mukha siyang ibang-iba. Walang bakas ng kalungkutan, galit, o panik sa kanyang mukha. Mukha siyang kalmado, malamig, at may matinding awtoridad. Nakasuot siya ng isang eleganteng cream-colored na blusa, maayos na pantalon, at isang katugmang hijab. Isang malaking itim na salamin sa mata ang tumatakip sa kanyang mga mata, nagdaragdag sa kanyang di maabot na aura.
Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, bumaba rin si Attorney Reyes. Dala ang isang maliit na briefcase. Tinitigan ni Miguel si Sofia, na may nanlalaking mga mata. Sofia! Ikaw! Ikaw ang nag-report sa akin. 'Di ba? Sigaw niya. Ang sama mo! Gusto mong ipakulong ang sarili mong asawa? Dahan-dahang lumakad si Sofia palapit sa kanila. Huminto siya sa harap ng mga pulis. Inalis niya ang kanyang salamin sa mata, ipinapakita ang kanyang malinaw ngunit nagyeyelong mga mata. Tinitigan niya si Miguel. Asawa? Sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at narinig ng lahat. Sinong asawa? Ang asawang lihim na nagpakasal sa kanyang kerida? Ang asawang ginamit ang ninakaw na pera para pondohan ang kanyang bawal na kasal? O ang asawang nagpaplanong patayin ang kanyang asawa para makuha ang aying 50 milyong insurance? Bawat salita ay isang suntok. Nanigas si Miguel. Si Aling Sonia, nakakagising lang at nakaupo sa gilid ng kalsada, ay muling nanlaki ang mga mata sa takot nang marinig ang salitang 50 milyong insurance. Hindi na tumingin si Sofia kay Miguel. Lumipat siya sa senior na pulis. Magandang hapon po, sir. Ako po si Sofia. Ako po ang may-ari ng 90% ng shares ng Siptacaria Designs Inc. Ako po ang nagreklamo. Lumapit si Attorney Reyes at ibinigay ang briefcase sa opisyal. Nandito po lahat, sir. Kumpleto ang mga ebidensya. Ang mga patunay ng transfer sa account ng Starlight Designs. Ang mga papeles ng pagpapatayo ng Starlight Designs na nakapangalan kay Bibi Angela Cruz. Mga peking invoice na pinirmahan ni G. Miguel. Mga patunay ng dobling pag-claim sa business trip. At mga kopya ng corporate credit card bills na naglalaman ng mga personal na pagbili. Lahat po ay na-audit na namin. Tinanggap ng opisyal ang briefcase at binuksan ito ng bahagya. Nakita niya ang isang tumpok ng maayos at organisadong mga dokumento. Tumango siya. Sobra pa sa sapat ito. Dalhin na sila. Hindi! Nagwala si Miguel. Alam niyang ito na ang katapusan. Sofia, wag mong gawin to. Nagkamali ako. Patawarin mo ako, Sofia. Nagkamali ako ng landas. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Wag mo akong ipakulong. Pagkakataon? Mahinang tumawa si Sofia. Isang tawang walang kagalakan. Ubos na ang pagkakataon mo, Miguel. Noong niloko mo ako. Noong nagsabuatan ka kasama ang nanay mo. At noong pumirma ka sa life insurance policy na nakapangalan sa akin. Pagkatapos, ay tiningnan ni Sofia si Angela, na ngayon ay tahimik na umiiyak. Nanginginig ang kanyang katawan. At ikaw, binibining Angela, nagpakasasa ka sa perang ninakaw, nagtayo ng peking kumpanya sa pangalan mo, at naging benepisyaryo ng isang ianan 50 milyong insurance policy. Ang pagbubuntis mo ay hindi ka maililigtas sa batas. Kumilos ang dalawang iba pang pulis. Isang humawak sa braso ni Miguel, ang isa pa, kay Angela. Bitawan niyo ako! Nagpumiglas si Miguel. Ang kanyang takot ay naging bulag na galit. Hinila niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng pulis at lumundag patungo kay Sofia. Kasalanan mo, tong lahat. Babaeng walang hiya. Kung hindi kita maaangkin, walang sinuman, ang PWE, papatayin kita. Mabilis ang kanyang kilos. Ngunit mas mabilis ang mga pulis. Bago pa man mahawakan ni Miguel si Sofia, nahuli na siya, ang kanyang mga kamay ay ipinilipit sa likod. Mabilis na hinila ni Attorney Reyes si Sofia paatras. Hawakan siya! Sigaw ng senior na opisyal. Bitawan niyo ako! Papatayin ko siya! Umungol si Miguel. Inilabas ng pulis ang posas. Click! Ang mga kamay ni Miguel ay nakagapos na sa kanyang likod. Tinitigan ni Sofia ang kanyang dating asawa na ngayon ay walang magawa. Kalmado pa rin ang kanyang mukha. Sinabi niya sa pulis, Sir, paki-record po. Ang banta ng pagpatay sa harap ng mga saksi ay nagpapatibay sa isa ko pang ulat tungkol sa insurance policy na iyon. Sige po ma'am, ire-record po namin, sabi ng pulis. Sumenya siya na dalhin si Miguel sa kotse. Sofia, sumisigaw pa rin si Miguel.
Puno na ng desperasyon ang kanyang boses, habang kinakaladkad siya papunta sa kotse ng pulis. Nagsisisi ako, Sofia. Sumpa man. Mahal kita. Pakawalan mo ako. Tulong, Nay. Nay. Tanging blankong tingin lang ang naibigay ni Aling Sonia. Ang kanyang anak, ang kanyang ipinagmamalaki, ay ngayon ay nakaposas na parang isang kriminal. Blag. Nakita ni Angela si Miguel, na nakaposas at napagtanto ang sarili niyang kapalaran. Sa wakas ay hinimatay siya. Bumagsak ang kanyang katawan sa semento. Hinimatay po siya, sir. Sigaw ng kapatid ni Miguel. Dalhin niyo na rin siya. May mga medic naman sa istasyon. Walang simpatiyang sabi ng senior na opisyal. Isang babaeng pulis, na kanina pa nakaantabay, ang tumulong na buhatin, ang walang malay na si Angela. Papunta sa pangalawang kotse ng pulis. Isinara ang mga pinto ng dalawang kotse ng pulis. Muling binuksan ang mga sirena. Dahan-dahan silang umalis. Dala ang sumisigaw na si Miguel, at ang walang malay na si Angela, papalayo, sa Acacia Avenue. Nakatayo si Sofia, huminga ng malalim. Ang pangunahing regalo ay naipadala na. Si Aling Sonia, gamit ang natitirang lakas, ay gumapang sa aspalto. Tinitigan niya si Sofia, na may mga matang puno ng puot. Ikaw, demonyo kang nakahijab. Sinira mo ang anak ko. Sinira mo ang pamilya ko. Susumpain ka ng Diyos. Tinitigan ni Sofia ang kanyang dating biyenan sa huling pagkakataon. Kayo po ang sumira sa sarili ninyong anak. Noong sinuportahan ninyo ang kanyang kasakiman. Noong binigyan ninyo ng katwiran ang kanyang kataksilan. Noong sumayaw kayo sa aking pagdurusa, kung ano ang inyong itinanim, iyon din ang inyong aanihin. Tumalikod si Sofia. Isinuot muli ang kanyang salamin sa mata. Pumasok siya sa kanyang marangyang kotse. Sumunod si Attorney Reyes. Umalis ang kotse ng tahimik. Iniwan si Aling Sonia, na nagwawala sa mainit na semento. Pinalilibutan ng umiiyak na pamilya, na puno ng hiya at pagkawasak. Tapos na ang laro. Nanalo si Sofia. Naging mabilis at walang awa ang proseso ng batas. Ang mga ebidensyang isinumite ni Sofia ay masyadong matibay para pabulaanan. Ang mga dokumentong inihanda ni na Attorney Reyes at Mr. Cruz ay napaka-organisado. Ipinapakita ang isang hindi mapuputol na digital at financial trail, ang pandarambong, na nagkakahalaga ng 3 milyon ay napatunayan nang walang anumang pagdududa. Sinubukan ni Miguel na umiwas. Sinisi niya si Angela. Sinabi niyang natrap siya. Sinabi niyang si Angela ang nang-akit at namamahala sa pananalapi ng Starlight Designs. Ngunit ang kanyang mga pahayag ay pinabulaanan ng kanyang pirma na nasa bawat peking invoice at request for funds. Si Angela naman ay sinubukang gamitin ang kanyang pagbubuntis para makakuha ng simpatya. Inamin niyang biktima siya. Pinilit ni Miguel na pumirma sa mga dokumentong hindi niya naiintindihan. Ngunit ang bank account ng Starlight Designs na naglalaman ng milyon-milyong piso ay nakapangalan sa kanya. At napatunayan siyang aktibong nag-withdraw ng pera mula sa account para bumili ng mga mamahaling gamit. Pagkatapos ng isang nakakapagod na paglilitis, hinampas ng hukom ang kanyang gavel. Ang katarungan ay naipatupad. Si Miguel ay napatunayang nagkasala bilang utak ng pandarambong sa posisyon. Hinatulan siya ng 5 taong pagkakakulong. Ang banta ng pagpatay na isinigaw niya sa harap ng mga pulis, at ang 50 milyong life insurance policy na ginawa niya sa pangalan ni Sofia, ay naging mga salik na nagpabigat sa kanyang sentensya. Nakita siya ng hukom bilang isang mapanganib na individual na may planadong masamang intensyon. Si Angela ay napatunayan ding nagkasala. Ang kanyang papel bilang kasabwat na nakinabang sa krimen ay napatunayan. Hinatulan siya ng 3 taong pagkakakulong. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi nagpalaya sa kanya. Tanging tiniyak lamang na siya ay manganganak sa loob ng bilangguan na may mga pasilidad medikal ng kulungan. Ang karma ay hindi tumigil doon. Si Aling Sonia ang pinakanasaktan. Ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang ipinagmamalaki, ay isa ng bilanggo
Nawala sa kanya ang kanyang pangunahing pinagkukunan ng kita. Ang malaking pamilya na dating pumupuri sa kanya, ay ngayon ay lumalayo na. Nahihiya sila, at ayaw madamay, sa kahihiyan ng pamilya. Kumalat ang balita tungkol sa kaso sa kanilang komunidad, kaya hindi na naglakas loob si Aling Sonia na lumabas ng bahay. Para mabayaran ang mahal na abogado ni Miguel, na sa huli ay natalo ring napilitan siyang ibenta ang sarili niyang bahay. Nabenta ito sa murang halaga, dahil kailangan niya ng mabilis na pera. Sa loob ng 1 taon, naghirap si Aling Sonia. Kinailangan niyang lumipat sa isang masikip na inuupahang kwarto sa isang eskinita. Namuhay siyang mag-isa, puno ng pagsisisi at puot. Nanganak si Angela ng isang sanggol na lalaki sa ospital ng bilangguan. Ayon sa patakaran, ang sanggol ay maaari lamang manatili sa kanya sa loob ng maikling panahon bago ito ibigay sa Department of Social Welfare and Development. Tinanggihan ng sariling pamilya ni Angela na alagaan ang sanggol. Nahihiya sila at tinanggal na nila ang pangalan ni Angela sa kanilang pamilya. Ang pangarap ni Angela na maging mayaman ay nagtapos sa likod ng rehas, hiwalay sa kanyang anak, at walang kahit isang kusing. Sa bilangguan, si Miguel ay naging isang taong magagalitin at tahimik. Nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang magandang mukha ay kumupas. Napalitan ng isang blangkong tingin. Nagsisi siya, hindi dahil sa pinagtaksilan niya si Sofia, kundi dahil siya ay naging tanga, pabaya, at nahuli. At si Sofia, opisyal niyang hiniwalayan si Miguel, habang ang kanyang asawa ay nasa ilalim pa ng imbestigasyon. Madaling pinagbigyan ng korte ang kanyang petisyon, isinasaalang-alang ang ebidensya ng pangangalo niya at krimen. Gamit ang EN50 milyon mula sa pagbebenta ng bahay, kasama ang lahat ng kanyang iba pang personal na ari-arian. Nagsimula si Sofia ng isang bagong buhay. Ayaw na niyang magkaroon ng anumang kaugnayan sa kumpanya ng konstruksyon na nagpapaalala sa kanya ng kataksilan. Ibinenta niya ang Siptacaria Designs Incorporate kay Mr. Hernandez at sa ilang iba pang mamumuhunan. Nagpasya si Sofia na gamitin ang kanyang lakas para sa isang mas malaking layunin. 2 taon ang lumipas. Sa isang marangyang ballroom ng hotel sa Maynila, nakatayo si Sofia sa entablado. Mukha siyang elegante at nagniningning. Ang kanyang kulay langit na hijab ay tumutugma sa kanyang damit. Hindi na siya mukhang malamig. Ang kanyang mga mata ngayon ay nagpapakita ng init at tiwala sa sarili. Nagsasalita siya sa harap ng daan-daang mga panauhin sa opisyal na paglulunsad ng Fundasyon Ilaw ni Sofia. Ang kataksilan ay isang lason. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at umalingaw-ngaw. Maaari itong pumatay sa atin mula sa loob, ngunit maaari rin itong maging gamot. Kung pipiliin nating huwag mamatay, maaari nitong pilitin tayong makita ang ating sariling halaga. Ngayon, nakatayo ako rito, hindi bilang isang biktima. Nakatayo ako bilang isang survivor na piniling gawing lakas ang lason na iyon. Dumagundong ang palakpakan. Ang Fundasyon Ilaw ni Sofia ay isang non-profit na organisasyon na kanyang itinatag. Ganap na pinondohan ng kanyang personal na yaman. Ang layunin nito ay magbigay ng legal na tulong, proteksyon, at pagsasanay sa pinansyal na kasarinlan para sa mga kababaihang biktima ng karahasan sa tahanan at panluloko sa pananalapi. Pagkatapos ng kaganapan, lumapit sa kanya ang kanyang personal na assistant, si Cindy, ang kanyang dating kasamahan, na ngayon ay kanyang kinuha. Ate Sofia, napakalaking tagumpay ng event. Maraming donor ang agad na nag-sign up. Nga pala, may maliit na balita kanina. Anong balita? Tanong ni Sofia habang tinatanggap ang isang tasa ng mainit na tsaa. Tapos na po ang huling subasta sa inuupahang bahay ni Aling Sonia. Pinalayas po siya dahil hindi na makabayad ng upa. Ang balita ngayon, nakikitira siya sa isang malayong kamag-anak. Tinatrato na parang katulong. Patag na ulat ni Cindy. At si Angela, tinanggihan po ng hukom ang kanyang parole application. Hindi pa raw po siya nagpapakita ng pagsisisi. Natahimik si Sofia sandali. Tumingin siya sa bintana. Pinagmamasdan ang papalubog na araw sa Maynila. Walang kasiyahan.
Wala ring awa. Ang tanging naroon ay isang neutral na pakiramdam. Ang katarungan ng sansinukob ay umiral na. Inani na nilang lahat ang kanilang itinanim. Sige, sa wakas ay sabi ni Sofia, lumingon mula sa bintana, ngumiti kay Cindy. Hayaan na natin ang balitang iyan. Marami pa tayong trabaho. Paki-set up ng meeting sa ating legal team. May bago tayong kliyente na nangangailangan ng tulong natin. Lumakad si Sofia palayo sa ballroom. Pinalilibutan ng mga taong gumagalang sa kanya. Nawalan siya ng isang taksil na asawa. Ngunit natagpuan niya muli ang kanyang sarili. Malaya siya, mayaman siya, at ang pinakamahalaga, ginawa niyang liwanag para sa iba ang kanyang mga sugat. Iyon ang pinakamagandang karma. At ang pinakakasiya siyang pagtatapos ng kuwento. Salamat sa pakikinig sa kuwentong ito. Hanggang sa wakas. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lumago pa ang channel na ito at makapaghatid ng mas maraming kawili-wiling kwento. Hanggang sa susunod na kabanata. Inakala nilang tanga ako. Ang asawa ko at ang kanyang pamilya ay nagsabuatan para magdaos ng isang lihim na kasal para sa asawa ko at sa kanyang kerida. Pero ang hindi nila alam, habang abala sila sa pagdiriwang ng kanilang kataksilan, abala ako sa pagpirma sa deed of sale ng isang marangyang bahay na nagkakahalaga ng 60 milyon na kanilang tinitirhan. Pag-uwi ng asawa ko, madadatnan niyang naibenta ko na ang kanyang mansyon at ang tunay na regalo sa kasal ay ngayon palang magsisimula. Bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa comment section kung taga saan kayong mga kaibigan na nanonood ng kwentong